Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating morning devotion ay hango mula sa John chapter 6 verse 5. And let me read. Sabi dito, "Therefore Jesus, lifting up his eyes, seeing that a large crowd was coming to him, said to Philip, 'Where are we going to buy bread so that these may eat?'" And sa verse 9 naman, ito po nakasaad, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are these for so many people?" At ang panghuli sa talata 10, ang sabi dito, Jesus said, "Have the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000." May the Lord add blessing to the reading of His word. Sa ating binasang mga talata, ito ay narrative na kung saan ay makikita natin yung kung gaano yung malasakit ng Panginoon sa mga tao na sumusunod sa Kanya nung nung mga panahon na siya'y nangangaral, gumagawa ng mga himala at iba pang mga bagay na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos. At dito natin makita na nung nakita ng Panginoong Hesus, napakadaming taong sumusunod sa Kanya at ito'y tanghali na 'no, tanghali na at alam ng Panginoon na nagugutom na yung mga tao. Ang sabi niya, "Ano bang saan ba tayo puwedeng bumili ng pagkain para mapakain natin 'tong mga taong ito?" Kaya dito natin sa nabasa nating talata kanina na si Andrew po yung nagsabi sa Panginoon na, "Panginoon, mayro'n po isang bata po dito na may dala-dala siyang 5 loaves of bread at mayro'n din siyang dalawang isdang dala 'no. Pero papaano po 'to magkakasya? Hindi po puwede pong papakainin sa dami po ng mga tao." Okay. Pero dito natin makita din na ang Panginoon ay grabe yung kanyang pagpapasensya sa kanyang mga disipulo. Bakit po? Kasi sa halip na kanyang pagalitan 'no, o kanyang pagsabihan yung mga alagad niya na, papaano ba naman kayo, wala naman kayong tiwala sa akin, 'di ba? Ako yung Diyos, gumawa na ng napakadaming himala, dapat naniniwala na kayo sa akin. Pero sa halip na sila ay sawayin ng Panginoon, sa halip na sila ay pangaralan ng Panginoon, ang sabi lang ng Panginoon sa kanila ay, "Hayaan mo ng umupo yung mga tao." At dali-dali po, sa halip din po na makipag-argue yung mga disipulo sa Panginoon, sila po'y tumalima. Pinaupo lahat ng mga tao at ayon po sa narrative na 'to, umabot po ng mga 5,000 kalalakihan. Hindi pa kasama yung mga kababaihan, hindi pa kasama yung mga kabataan. At sa kabuuan nakita natin dito sa salaysay na 'to na kung papaano gumawa ng himala ang Panginoon. Out of the 5 loaves of bread, out of the 2 fishes that were brought by a lad, lahat ito ay napakain, 'no, napakain at ito isang pagpapakita ng himala ng Diyos. Pero ano ating matutunan? Sa tingin ko, 2 bagay. Una sa lahat, yung compassion, yung pagmamahal, yung malasakit ni Jesus sa lahat ng sa mga tao, okey? Lalo na yung mga sumusunod sa kanya. Pangalawa, makita natin dito ang pagtitiwala nung bata kasi inoffer niya lahat na meron siya, 'no? Hindi niya po isinantabi yung para sa kanyang sarili kasi alam niya yung batang 'yan gutom na rin, pero ibinigay niya lahat. Lahat po ng 5 loaves of bread at lahat po ng 2 isdang dala-dala po niya, yung kanyang baon, ibinigay niya po. Ang pangatlo pong aral ay makikita natin yung obedience ng mga disipulo. Kaya nung sinabi ng Panginoon, "Let them sit down." Paupuin mo na yung mga tao. Hindi na po nakipagtalo yung mga disipulo sa Panginoon. Pinaupo na po nila, tumalima po sila. At dahilan po sa mga bagay na ito ay naganap yung himala. Okay. So yan po mga kaibigan, mga kapatid, ang mahalaga sa atin. We need to trust our God. First, because He is a compassionate God. He loves us so much. Pangalawa, because our God knows our hearts and that He is able and willing to provide every need that we have. Ang mahalaga lamang ay tumalima po tayo sa Kanya. Katulad po ng mga disipulo, sumunod lang tayo sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang pangako niya, "I will never leave you nor forsake you." That's a beautiful promise from God. Panghawakan natin yan. Tayo'y manalangin.
Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat pinalalahanan niyo po kami sa kahalagahan po, O Diyos, na aming pong pagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin and you want the best for us. Lord, I commit to you each and every one of us as we continue our journey together sa pag-aaral, sa pagsasaliksik ng mga bagay na dapat matutunan ng bawat isa bilang paghanda sa darating na kanilang DOH Massage Licensure Examinations. Salamat po, O Diyos. Kami po'y umasa na iyong pagkilos at pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, there you are. And yeah, let me check. Okay po ba yung ating audio? Kasi minsan po nagluloko po yung ating audio. Do we have a thumbs up pag okay po? Ayan, kasi okay po. So malinaw po. Maraming salamat. Yes. Okay, tuloy tayo sa ating gagawin sa araw na ito. Kahapon, atin na pong natalakay yung mga iba't ibang mga ano yun, o selective, no? Hindi lahat, no? Selective po na mga bagay patungkol sa Presidential Decree 856 at Chapter 13. Okay? So ano po ang patungkol po sa Presidential Decree na ito? Ito po ay patungkol po sa pagpapahayag po at paglilinaw po ng President Marcos, the late President Marcos nung araw. Ano po yung kanyang ginawa? Siya po ay yung gumawa po siya ng panukala regarding po sa pagmamasahe, no? Kaya lang po mapapansin po natin, katulad po ng ating nabanggit, ang kanya pong topic, ang kanya pong tuon, hindi po sa mga manggagawa. Kung hindi ito ay may kinalaman doon po sa mga facilities, no? Ano po yung mga facilities na papaano po ba ang setup ng mga massage clinic, papaano po ang setup ng mga sauna bath establishments. So yun po yung naging tuon po nung ating pong Presidential Decree 856. Okay? So, ayan, sandali po. Tinitingnan ko lang po yung ating pong slides later on to be used. Okay. So ayun po, ang tuon po ng unang ano po or kaisa-isahang batas, by the way, wala naman pong isang ibang batas patungkol sa pagmamasahe sa bansa kung hindi po itong 856 na nasa Chapter 13 at ang kanyang pamagat ay massage and sauna bath establishments. Ito po isiningit doon po sa Code on Sanitation of the Philippines, no? Isiningit po siya, no, sa sanitary code, ika nga. At ito po yung patungkol po doon, tulad nung nabanggit natin, ang kanyang focus hindi masyado doon sa mga manggagawa, hindi masyado doon sa mga qualifications, sa mga exams, but more on the physical attributes ng ng isang ideal na massage clinic at sauna bath establishments. Ayan po. Kaya tulad nung nasabi din natin kahapon, nabanggit ko sa inyo na nung tinitingnan ko po kung sino-sino po yung bumuo po nung implementing rules and regulations on this particular provision of the law, napansin ko po halos lahat po sa kanila ay mga operator po ng mga sauna bath establishments. Ayan po. So, buong Pilipinas po. Kaya yun po yung kanilang naging talakayin, no? Na naging focus po sa batas na ito. Ayan. Kaya ayun po yung ano natin, no? Kaya nung pumasok po ang Administrative Order 2010-0034, nagbago po yung kanyang tuon. Hindi na po niya pinag-usapan o hindi na po binanggit patungkol doon sa mga facilities. Ang kanya naging tuon na po ay patungkol sa mga manggagawa. Ito'y patungkol sa mga nagmamasahe. Ayan. So medyo nagkaroon po ng ano po mas malinaw at mas maayos po na pamamaraan ng pag-assess at pagbibigay ng karampatang lisensya sa mga nagmamasahe. And yet, I have to tell you this, sasabihin ko sa inyo, marami pa pong dapat ayusin, no? Kasi 2010 pa po noon, yung pong pinakahuli, at ngayon po 2026 na. So marami pong nangyari na po between 2010 and 2026, and I feel na kung mayroon lang po sana tayong
magkakaroon na ng isang magaling po na lawmaker both sa House of Representatives tsaka sa ating Senado, magkaroon din po, magka-craft po ng updated, no, na mga panukalang batas na may kinalaman po sa industriya ng pagmamasahe. And I think that will make everything better for every one of us. Okay? So yun po yun. Kaya yun po yung ano natin, kaya hindi na natin pag-uusapan na maigi yung mga about the facilities, kung anong mga lumens, anong mga setup na mga doors, anong klase mga walls meron at mga flooring meron ang mga spa, no, kasi yan po ay nasa purview na po ng ating pong local government. But at the moment, I do not know, wala naman akong naririnig na parang ini-implement yung mga bagay na ito. Hindi ko po alam. Aywan ko lang po. Maybe I'm just simply ignorant, pero wala po akong naririnig. Ang may tuon lang po sila, lalo na yung ating mga local business bureau, ay tuwing mayroong mag-o-open ng mga spa, maghanap po sila ng license, no, ng DOH massage license. Which means walang makapag-open ng spa, walang makapag-operate ng spa or any similar related na mga activity without any licensed massage therapist. Yan. Kaya dyan po kayo papasok later on. Ano po? Kaya yun po yung pagbibigay linaw lang po regarding doon sa naging ano yung pagkakaiba nung dalawang ito, no? And sige po. And before we go deeper into that, no, medyo may nalaktawan lang tayong slide kahapon. Na po tayo ngayon sa ating pagtatalakay ng DOH Administrative Order 2010-0034. Ayan po. Ito na po yung pagkatapos po ng PD 856 na naglabas po sila ng implementing rules and regulations, no, ng PD 856, and then nagkaroon din po eventually ng AO na ito na actually ano na po ito parang modification po, improvement po ito. Ito po yung revision po ng AO ng Implementing Rules and Regulations ng Presidential Decree 856 Chapter 13. Okay, like what I said, ang kanyang focus po ay patungkol po sa mga manggagawa. Ayan. Ano po yung ating learning objective under this AO, no? Pag sinabing AO, ito po ay isang order, no? Isang administrative order na nanggagaling po, na nagmumula po sa isang departamento, no? Sa case na ito po ay nanggaling po sa DOH. Number one, okay? Ang unang-unang objective po natin dito is for you to be able to compare and even contrast the key provisions of the PD 856, which is the Code on Sanitation of the Philippines, Chapter 13, and DOH Administrative Order 2010-0034. So meron na tayong pahapyaw na pinag-usapan kung ano po yung pagkakahalintulad at ano naman po yung pagkakaiba. No? Sorry, mali yung spelling po. Provision po ito hindi po provisions. Okay. Number 2, identify and explain the eligibility requirements of the DOH massage licensure examination. So para malaman po ninyo, lalo na kayo po na mag-exam ngayong June 2026, ano ba yung mga requirements? Ano ba yung mga kinakailangan i-comply para makapag-DOH exam, no? Kasi pag naipasa nyo po yung written tsaka yung practical exam, then and there pagkakalubang kayo ng kagawaran ng pangkalusugan ng inyong kaukulang lisensya. Ito po yung mapabilang kayo sa hanay po ng lisensyado ng kagawaran ng pangkalusugan. Pangatlo is for you to analyze. Remember this term, no? Ito yung ulit-ulit nating binabanggit kamakailan. For you to analyze the professional standards for the practice of massage and what the grounds are, no? Kung ano po yung mga basihan, ano po yung dahilan na maaari pong masuspend or maaari pong suspend or maaari po kayong mawalan po ng lisensya, no? Grounds for the revocation, not only merely suspension but also the revocation of your DOH massage license. Okay? So, ayun po, pag-aaralan natin ano ba yung mga
mga panukala, no, ano pa yung mga guidance ng DOH regarding sa practice of massage, at kung hindi po natin ito nasusunod, magkakaroon din po tayo, maging basehan din po ito na maari masuspend yung ating license or maari po itong ma-revoke. No? Pag sinabi na nating revoke, ibig sabihin po nun, wala na. No? The worst case scenario is pagka mayroon po silang term na ginagamit minsan na parang perpetually hindi ka na inaalaw na magkaroon ng lisensya, no? So, yun po. Okay, but that really seldom happens. Okay. So ano po yung rationale ng AO na ito? Sabi po dito, I will not read everything, pero ano po yung pinaka-gist? Tingnan po natin. Sabi po, traditional medicines throughout the world recognizes the significance of therapeutic massage in managing stress, illnesses, and chronic illnesses. No? So, ayun po yung kanyang pinaka buod ng kanya ng ano po ang purpose, ano po ang dahilan po ng EO na ito, no? Kinikilala niya po na yung traditional na pamamaraan, ito po yung sabi nga ng iba ngayon, ito na daw po yung instead na ito mainstream, ito na yung naging alternative, no? Pero sa noong unang panahon, ito po yung mainstream medicine. Okay? So yun po, ito po kinikilala po ng DOH, lalo na higit patungkol doon sa yung pagmamasahe at paano po tumutulong para ma-relieve, ma-manage yung stress na pinagdadaanan ng tao at ano man yung karamdaman, no, whether that's chronic or otherwise, na maaring maramdaman ng isang tao. Okay, dagdag pa rito, massage therapy is considered the oldest method of healing because it applies various techniques like fixed or movable pressure, holding, vibration, rocking, friction, kneading, compression, primarily the hands and other areas of the body. Technically, minsan ito po ang ano po, ito po yung batayan ng DOH regarding when they would ask you to describe ano ba yung ibig sabihin ng massage therapy, no? Ano po yung massage therapy? Dapat pumasok sa isipan natin na pagka narinig natin yung salitang massage therapy, ito po yung sinaunang kaparaanan ng panggagamot na kung saan ay gamit po ang ating pong mga kamay. Gamit po ang iba't ibang mga strokes ng pagmamasahe upang makapagdulot po ng kagalingan. But primarily, ito ay may kinalaman sa mga stress, ito may kinalaman sa mga anxiety, ito may kinalaman sa mga mostly on the psychological na pangangailangan ng tao. Ayan po, no? Kaya yun po yung mahalagang dapat natin maunawaan regarding po doon sa rationale. Mahaba po yan, no? Diretso na po tayo. Okay? Ayan. Objectives, ito po yung ayon po sa AO, upgrade the quality of health services being accorded to the public. Okay, so upgrading po ito, at yung upgrading na yan ay may kinalaman sa upgrading din po ng mga manggagawa, no, sa hanay po ng mga nagmamasahe. And then number 2, to delineate the scope of functions of massage therapists and what offices are responsible in the management of the practice. Provide. Ayun po. So ano po yung ibang ano po yung mga iba't ibang offices, no? So we later on will encounter the term CEMT, we will encounter the DOH regional offices, things like those. Ano po yung kanilang mga iba't ibang tungkulin na may kinalaman po sa pag-regulate ng practice ng pagmamasahe. Sumunod po ay recognize the specific offices responsible for the relative to the management facilities providing massage services. Actually, almost the same naman po yung dalawa. Pero sa ngayon, sa inyong ano lang po, para lang pa sa hindi pa po nakakaunawa na maigi, ang ating pong Committee of Examiners for Massage Therapy ay nasa ilalim po ng opisina na Health, Facilities, Services, and Regulatory Bureau. Ulitin ko po, Health, Facilities, and Services,
Regulatory Bureau. Ito po yung opisina na to na sila po nangangasiwa ng pag-accredit ng mga hospitals, ng mga clinics, no? Kaya pinasok na po dito yung tayo sahanin ng masahe at ganoon din po yung mga embalmers, no? Ah, kung hindi niyo po alam, sa pagdating po sa mga exams ng paglilisensya, halos magkakapareho po yung dalawa, yung embalmer tsaka yung mga massage therapists, no? In fact, yung kanyang mga training, yung core academic competencies ay almost similar, the same, pareho po yan. Ngayon, ang Committee on Examiners for Massage Therapy, dati-rati po yan, ang nasa ilalim po ng Health Human Resource Development Bureau, HHRDB, no? Yan po yung dati pong humawak po niyan. In fact, the AO 2010-0034 ay brainchild po ng HHRDB. Pero sa ngayon, nilipat na po yan under po sa HF, Health Facilities, RSB, Health Facilities Services Regulatory RB Bureau. Ayan po. Kaya pwede nyo pong suriin po yan. I-check nyo po sa website yung HFSRB na website at doon po lalabas po yung patungkol din po sa pagmamasahe among others. Okay? Number 4, instill the essence of compassionate service to the public or clients. No? So yung kanina sa ating devotion, di ba? Napag-usapan natin yung compassion. Ito din po yung compassionate service. Yun po yung nais po ng AO na ito na yung ating paggawa, yung ating pagtrabaho ay mayroon pong elemento po ng malasakit. No, hindi lang po tayo basta magmamasahe, hindi lang po tayo maging expert ng hagot ng iba't ibang mga strokes, kung hindi po dapat may kasama pong puso sa ating pong paglilingkod. So yan po yung ano po, yun po yung panghuli po na objective po ng AO na ito. Okay? Now, for the definition of terms, I would like to bring you to this slide. Tandali Kasi yung nasa material mismo, mas malinaw po yung kanyang definition of terms. Tingnan po natin po yan. So ano po yung mga terms o mga katawagan na dapat nating maunawaan? Number 1 is accreditation. This is an act of recognition or method of determining that an eligible organization, institution, individual complies with approved standards. So yun po yung katulad po sa mga institutions ng DOH, no? Yung mga training institutions, yan. Yun po, may mga set of requirements po ang DOH para ma-accredit, no? Para i-allow ng DOH na magturo at mag-assess, mag-evaluate, mag-recommend ng mga estudyante para kumuha ng DOH examinations. The next one is number 2, assessor. Ano po yung assessor? These are the experts in industry of massage appointed by CAMT to conduct practical assessment of the candidates undergoing oral practical examination. So ito po yung inyo pong mga examiners. There's another term for assessor, yung mga examiners. Yan. Sila po yung appointed ng CEMT or ng Committee of Examiners for Massage Therapy upang gumawa po ng mga ganitong uri ng pagsasanay o anong pag-assess, no, ng mga examinee. I'm sorry. Ang sumunod naman ay certificate of registration. So what do you mean by that? No? Okay. So ang certificate of registration, ito po yung written commendation issued by DOH authorizing a person to practice massage therapy as a profession. So ito po yung sa madalit sabi, yung inyo pong lisensya, no? Kaya kung kayo po ay palaala lang po, by the way, kung kayo po ay nag-exam, pumasa na kayo ng written, pumasa na kayong practical exam, wag niyong kalimutan ang mag-o-taking. Kasi kahit na pumasa kayo ng 2 exams, kung walang o-taking, technically, hindi po kayo registered sa DOH as a massage therapist. No? So, wag niyo pong i-miss out po yun. Kasi may mga instance po yung iba, pagkatapos nung naipasa yung written at yung practical, dali-dali na po nag-abroad, dali-dali na po nagtrabaho kung saan-saan at kinalimutan po yung o-taking. So, problema po yung malaki.
no? Kasi hindi po kayo officially recognized unless you took the oath taking, the oath, no? Hindi oath taking kundi the oath, and that will uh, yan yung maging proof na kayo ay licensed na ng DOH. Ayan po. Oh, this one. Ano po yung komite? Pag sinabing committee, ito ay patungkol sa CEMT. Again, as we said, this is the Committee of Examiners for Massage Therapy. Ayan. Ang sumunod naman ay continuing or CMTE. So, dalawa po yan ha. CEMT at CMTE. Okay. Ano po yung CMTE? Ang CMTE is an acronym for Continuing Massage Therapy Education. Okay. So ano po yung ginagawa nung CMTE? Kung ang CEMT ay siyang nangangasiwa ng exams, ang CMTE ay siya naman pong nangangasiwa patungkol doon sa mga tinatawag natin na sa PRC ang tawag diyan continuing education. Okay, sa DOH, sa massage, ang tawag po diyan is 30 credit units, no? 30 credit units. Ibig sabihin po noon, sila po yung nangangasiwa diyan kung ano po yung bigyan po ng credits, no? Ilang credit units po ibibigay at patungkol din po sa pagre-renew ng inyong lisensya as part of the requirement, no, ng pagre-renew ng lisensya. Okay. The next one is health certificate. This refers to a written commendation issued by the city or municipal health officer. I have to make it clear na hindi po ito pareha doon sa health card. Yan. Ang health card ay patungkol po yon sa inyong pong pag-practice po ng masahe sa inyong lokalidad. Pero pang health certificate, ito naman ay patungkol sa inyong, ito po ay pagpapatunay, no? Pagpapatunay po ito na kayo po ay nararapat po o pwede po kayo magmasahe, but ito po technically ay bahagi ng inyo pong submission para sa application for the DOH exams, no? Yung health certificate na yan. Okay? At tandaan po natin, no, pag sinabing health certificate, pag kayo humingi ng health certificate sa inyo pong mga barangay, sa inyong mga local government units, sa inyong munisipyo, sa inyong city government, huwag niyo pong kaligtaan na ipasulat po sa mga issuing officer yung katagang nagsasaad na fit to take the DOH massage examinations. Ayan, no? Hindi lang po 'yon na you are physically fit, kung hindi po dapat dugtungan niyo po at ilalagay niyo po ang mga katagang fit to take the DOH massage licensure examinations. Tandaan niyo po 'yan ha, lalo na tigit na alam niyo po pagka yung document pinadala na sa Manila, sometimes when yung mga taga-committee, pag tinitingnan nila at hindi nila nakita yon, there are times or there are tendencies na kanila pong i-disregard kasi po hindi po sumusunod sa requirement. No? Kaya po lagi pong sinasabi ng DOH na ilagay po lagi na you are fit to take the exams. You are fit to take the massage licensure exams. Ayan po. Okay. Next. LMT, no? So licensed massage therapist or LMT refers to a trained person who passed the examinations and a holder of a valid certificate of registration. So tandaan po natin, sinabi niya pong valid, that means mayroon pong tinatawag na prescription period, no? Pagka valid, ibig sabihin po no within that time frame na kung saan ay effective yung inyong lisensya. Now, once na ito po'y lumagpas, that becomes invalid already. So which means you have to renew your license. No, kasi lumagpas ka na doon sa time frame na kung saan ay valid po yung inyo pong license, yung inyo pong certificate of registration. Okay? And ayan, massage therapy refers to a system of manual assessment, yun na pag-usapan natin kanina, evaluation and application, and so on and so forth. No? So yan po, dapat maunawaan natin na pag sinabing massage therapy, hindi lang po yan pagmamasahe per se, pero ito po may kinalaman sa assessment, sa evaluation, pag-apply ng mga scientific na kaparaanan ng pagmamasahe, no? And then
Ayan po, mayroon pong iba't ibang pwede pong gamitan po ng stretching, whether that's passive or active, yung ganon. And also, it is meant to promote pain or to relieve pain, injury, rehabilitation, or health improvement in a safe and take note, non-sexual environment. No? So, ibig sabihin po nun, malinaw po, sayon po sa DOH, walang kinalaman po ang any sexual activity on this. No? Kasi massage therapy po ito. Ngayon, for a time, naging issue po yung, ewan ko lang kung narinig niyo na po yung lingam massage. Okay, naging ano po 'yan ha, naging matunog po 'yan nung mga nakalipas na mga taon, lingam massage. So, ah, hindi po 'yan in-encourage ng DOH. In fact, talagang ano po 'yan, diniscourage, hindi lang po hindi in-encourage. Diniscourage po yung lingam massage. Bakit po? Kasi yung lingam massage, nandun na po sa borderline ng sexual environment. Okay? Ayun na po, 'no. Although some people are saying, "No, hindi para may kinalaman ito para magkaroon ng sapat daw na sperm yung lalaki at siya ay makapag-reproduce," yung mga gano'n. Pero yun nga, sa totoong buhay, humahantong po ito normally sa mga hindi inaasahan at hindi in-expect at hindi ini-encourage ng DOH na tinatawag po sexual environment. Ayan po, dapat malinaw po sa atin po 'yan, okay? Pagka nagkaroon ng problema, naku, 'yun po 'no, lalo na kung may mga reklamo, yari po tayo diyan kapag napatunayan na we did things like this na hindi inaalaw ng DOH at maging ground po ito, posibleng ground para matanggalan tayo ng lisensya. Ayan po, I hope that's made very clear, okay? So, there you are, uh ayun po. So at this point in time, I would like to encourage if you have some questions, pwede ba kayong ano, I would like to open the floor for questions. Ayan, sandali lang po para yan. Do you have any questions from the group? Meron ba kayong gustong i-validate o gustong ilinawin doon sa ating mga pinag-usapan? Anyone? Sige po. Paki-unmute lang po kung meron po kayong nais na pag-usapan po dito. Ayan. Wala naman po. Okay. Alam ko meron eh. Pansin ko lang sa grupo ninyo medyo tahimik ng konti. Ayan, sabi ni Annabel, wala po sir. Ayan. Sige nga, tingnan ko po yung inyong, sabi ni Christine, okay na po sir. Ayan. Okay, advance yung tanong ni Christine. Sabi niya, sir, ask ko lang po kung paano gagawin sa oath taking. Di ba mag-oath ng kayo ng ganon? Manunumpa. Ayun po. Advance itong si Christina. Okay. Yung panunumpa, ito banggitin ko na lang po, ang panunumpa ngayon, unlike nung araw kasi face to face talaga. Oh, so if you are from Mindanao, you have to travel to Manila para mag-oath. Okay yan. Pero sa ngayon, ano na, very practical ng DOH, no? Hindi na po nila nire-require. If you're in Manila, pwede. You can go there, you go to DOH Manila, and then meron po silang venue, and then you do the oath taking, you do the oath there. Pero right after that, ang ginagawa po nila is after mga 2 hours, meron po silang virtual oath taking na ginagawa. So that means lahat kayo, naka-uniform na puti, and then bibigyan kayo ng link, and then you take your oath via online. Ayun po. Pero naka-record po yon. Pag wala yung pangalan mo doon sa nag-oath, kahit na nag-oath kang ganon, kahit na ilang beses ka nag-oath, pag hindi ka po nag-register, hindi ka lumabas sa list ng DOH, hindi ka rin po Manila ma-recognize. Kaya mahalaga po na susundin niyo po yung instruction ng DOH later on. No? Medyo advanced na po tayo ngayon. Okay? Si Justin naman may tanong. Tanong lang sir, sa renewal, ano pong ginagawa sa renewal? Okay. Sa renewal po, wala na pong exam. Wala na pong exam except you have to comply with the 30 credit units na requirement. Ibig sabihin po nun,
Like for example, sa AUSA, meron tayong 30 credit unit na may mga courses, then you enroll in that, and then once you complete the requirement, no, ano lang po 'to, actually mga ilang oras lang po siya na orientation, na seminar, gano'n. And then yun po, ma-issue na po kayo ng 30 credit units, and then comply niyo lang po ibang mga requirements. Halimbawa, yung medical, yung inyo pong, babayaran sa local government na ano 'yan, yung inyo pong occupational permit, may mga gano'n 'no. So iba-iba yung tawag po kasi sa local government mo. Ah, yung iba naman PTR o professional tax receipt yung babayaran niyo po. Pero minimal na lang po. Wala na pong training na mahabang-mahaba at wala na pong exam-exam. Yun po. And I hope I answered your question, Justin. Okay? And then what else? Sino pa po? Ano pa yung mga tanong niyo? Puwede niyo na lang i-chat para sagutin natin. Okay, so wala na po. Ano po? Yun lang po yun, Justin. Ano po, basta when it comes to the renewal, hindi naman po mahirap. Kaya lang po, meron pong nilabas po ang DOH. Meron pong nilabas ang DOH parang isang araw lang. It's Advisory 2026-002. Ito naman ay patungkol doon sa mga ano, hindi naman natin actually hindi pa kailangan 'to malaman sa ngayon, pero ito ay patungkol sa pagre-renew ng inyo pong massage license. Kasi po halimbawa, nung araw kasi may mga region halimbawa sa Manila 'no, sa Mimaropa region. Ang Mimaropa region ionic iorni ioren ironically, ano ba 'yan? Ano po 'yan, nasa Manila po, 'no? Magkatabi po 'yan sila ng Mimaropa tsaka Calabarzon Regional Office ng DOH. Ang kanila pong ginagawa, kapag kayo po ay nanggaling po sa ibang region na hindi sakop po ng Mimaropa halimbawa, 'no, hindi po kayo nila tatanggapin. Pero binago na po ng DOH, 'no? Ang sabi ng DOH, no, hindi puwedeng gano'n. Kahit na saan galing 'yan, kung saan niya gusto mag-renew, doon siya dapat tatanggapin po ng regional office, 'no? Pero humingi pa rin kami ng clarification sa part po ng aming dito po sa SOCSARGEN, ng region ng SOCSARGEN, na ano ba talaga yung ano, kasi medyo vague po yung kanilang advisory on this, 'no, regarding sa renewal po ng lisensya. But don't worry, we will keep you updated on this. So may tanong dito ngayon si Mary Ann. Ilang years po yung validation ng license bago ma-expire? AO 2010-0034, ito yung pag-aralan natin in a few days. Ang kanya pong validity ng inyong lisensya ay 3 taon. 3 years. Yun po ha. So kunwari kayo na-issuehan na ngayon, today is this year 2026. So 2026, 2026, 2027, 2028, within 3 years dapat yun po yung validity. Paglagpas po niyang 2026, 27, I'm sorry, no? Pag abot na po ng 2028, dapat nagre-renew na po kayo niyan. Okay? So ang sabi ng iba 5 years, pero 'pag inaral po natin ng maigi, later we will be discussing that sa AO 2010-0034. 3 years yung validity pero 2 years yung grace period. No? Kaya nga ito yung sinabi ni Romina na 5 years. Maging 5 years yan kasi may 3 years saka may palugit na 2 taon. Pag lumagpas ka ng 5 years, sorry to say, invalid na yung license mo. Hindi po mare-renew na po 'yan, lumagpas ka na po, no? Kasi ang palugit lang po 3 years, 2 years. So, expired na sa on the 3rd year, dapat within the next 2 years magre-renew ka na. Okay. Ang tanong, papaano 'pag nasa abroad? 'Yan po ang isang napakalaking problema, okay. Kung nasa abroad po kayo at nagkataon po hindi niyo po ma-renew kasi nasa abroad, ang gagawin niyo po dapat magkaroon kayo ng proof, sumulat kayo sa regional office ng DOH. And by the way, yung renewal po nasa regional office po yan, no? Pag-usapan natin yan later on. Hindi po sa DOH Manila, hindi po sa DOH Main, hindi po sa DOH Central Office, kung hindi po sa regional office. So dapat magdadala lang po kayo ng proof na of stay na nasa abroad po kayo, and yun po, hindi nyo po na-renew kasi nasa overseas po kayo. Ayun po.
But again, case-to-case basis po yan sa DOH. No? Wala po akong, I cannot really speak for DOH, pero pwede po silang pakiusapan for as long as pagdating mo ng Pilipinas, aayusin mo na agad yung renewal. Kasi pag dumating ka ng Pilipinas, halimbawa, dumating ka ng 2026, tapos inayos mo yan 2027, 2028, wala na. No? Wala na. Hindi mo na pwedeng idahilan na nasa abroad ka kasi nasa Pilipinas ka na eh. Ayun po. Okay. So anything else? Okay, ang tanong ni Justin is kahit saang regional office po ba? Nung before this this advisory na sinabi ko kanina 2026-002. Nung araw po kasi, yun po, may mga region na hindi nila tinatanggap. No? Although there are some regions na pwede. I can speak of one there in Butuan. Ang alam ko, kahit nasa ang lupalop ka ng Pilipinas galing, pwede nilang i-renew. Pero pag nasa Region 12 ka, halimbawa, Soxargen, hindi nila tatanggapin kapag galing ka ng Davao. Ayan. And, pero ngayon, medyo niluwagan na nila. No? So, pwede ka mag-renew kung nasaan ka na puntang lugar, doon ka mag-renew na iyong license. Yun po. By virtue of the latest na advisory ng DOH 2026-002. Ayan po. Philippines lang ba may DOH? Opo. Yes, sa Philippines lang po. Hindi po pwede pong mag-renew sa Japan. Joke lang po. Yeah, sa Pilipinas lang po makapag-renew. No? Yes. Philippines lang po. Okay. Natawa si Lumina. Okay. Yeah. Hindi ka pwede mag-renew ng license sa Russia. Ate naman. Tinatawa mo kami lahat. Hindi, alam ko nagbibiro naman si Mina. Okay, so, yun po. Meron po ba kayong tanong? Okay. Yung tungkol doon sa mga, tungkol doon sa mga, yung mga napag-usapan natin kanina. Alam ko may mga tanong-tanong din kayo. Ah, okay na po yun, ma'am. Wala pong problema po. Okay, sige po. So, ayan, medyo malapit na po yung oras natin. Alanganin na tayo for the next topic. But just the same, tulad ng sinabi natin kanina, ito po yung inyong aralin na maigi. And Lord willing, I'll be in Manila this afternoon. And maayos ko na po yung inyong mga manual kasi in order po natin yan sa Quezon City. And then we will forward it to you from there. Or kung madadala ko back here, then I will send it to you. Yung inyo pong mga manual. Kaya paalaala po, may mga iba po sa atin, hindi pa po nagsisettle na inyo pong tuition. Ayan po. Gentle reminder lang po. No, pakiano na po kasi pag lumagpas po kayo ng deadline po natin which is January 30, Friday po, magkakaroon na po kayo ng penalty. Ayan. Okay? And by the way, pakiayos nyo na po yung mga requirements like what I said. Yung mga ibang requirements actually madali naman siyang i-comply pero yung medyo critical at marami pong nagkakaproblema sa mga sa ito ay patungkol sa inyo pong diploma. Kung may diploma po kayo, wag niyo pong isubmit yung original. You make sure na i-photocopy niyo po yung inyong hawak, dalhin niyo po kung saan kayo nag-aral ng inyong high school at ipa-certified true copy niya po, lagyan na po ng certified true copy, pirman po na inyong school registrar and yung original po ng CTC na yan po ang inyong i-attach for DOH. Huwag niyo pong i-photocopy. Pag finotocopy niya, hindi na yun original. No? So, yung photocopy ng original, yun pong ipa-CTC nyo sa school, kayo na magbitbit, no? Wag niyong pahirapan yung school registrar. Bitbitin niyo na po yung original, bitbitin yung photocopy, pa-CTC niyo po yung photocopy in front of the school registrar and then yun po inyong dadalhin po para i-submit sa DOH. Now, ang iba po sa inyo nung nakalipas, ang ginawa,
dinala po sa abogado, doon po nagpa-CTC. Yung abogado naman, wala naman siyang alam regarding sa requirement, pinirmahan po ng lawyer, pero hindi po tinanggap ng DOH. Bakit po? Wala namang authority yung lawyer na mag-certify true copy kasi hindi naman siya yung nasa school na kung saan po nanggaling yung inyo pong high school diploma. Okay. Now, if in case na kayo po ay college level na po, kayo po ay college graduate, kayo po ay may master's degree, may doctoral degree, wag niyo na pong dalhin yung diploma ng high school, no? So, pwede na po yung transcript. Ayun po. But again, kailangan po yan naka-CTC, no? Naka-certified true copy. Ulitin ko po ha, kahit na po yan ay transcript, kahit na po yan ay anumang diploma, kailangan po ng certified true copy kung saan po kayo nag-aral in the past. Okay. So, ang deadline po ay hindi ano pa naman kasi narinig ko lang po 'yan sa mga bubwit. Ang sabi po ng mga bubwit is next month ano na po ang DOH ng requirements. So gusto nila maging maaga po ang submission. Okay? Ayun po. Yes, regional office. Kahit saang regional office. All TOR. Puwede po yung TOR na old basta dalhin niyo uli doon sa school. Ang gawin niyo po kung TOR po 'yan, photocopy niyo po, dalhin niyo po sa school, pa-CTC niyo po sa school. 'Yan. Hindi po kailangan bago yung TOR. I-photocopy niyo po dalhin sa school then sila po ang magpipirma po niyan para po para tanggapin po ng DOH. Okay. Yung sa 'pag medical may specific clinic. Yung clinic po, by the way ito, mabuting tanong, magandang tanong ni Mina 'no, ni Romina. Sabi niya, saan ba puwedeng kumuha ng medical certificate? Hindi pupuwede sa private hospital, hindi pupuwede sa private clinic. Kung kayo'y kukuha ng inyo pong medical certificate, kailangan kunin niyo po sa any government facility at government physician po ang pipirma. Ayan, 'no? Puwede po kung akong tanungin, kung mayroon pong barangay health clinic, pumunta kayo roon. Puwede naman sa barangay health clinic. Meron naman po silang form niyan, eh. Pero po dapat ilagay niyo po doon, sabihin niyo sa doktor o sa whoever is doing yung preparation ng certificate, "Ma'am, palagyan niyo po ng fit to take the DOH massage licensure examination." Ngayon, para hindi mahirapan po yung mag-i-input, isulat niyo na po sa papel and then ipakita niyo po sa kanila, "Ma'am, pakilagay po ito, fit to take the DOH massage licensure examination." Ayan po. So so ulitin ko po, only public clinic, public hospital, na kung saan puwede kayong kumuha ng certificate. Now, I will discourage you from going sa government hospital. Kasi yung government hospital, marami po silang mga requirements, 'no? May mga X-ray, may mga kung ano-ano diyan, may mga blood test, mga gano'n. Pumunta lang kayo sa barangay, 'no? Kung kakilala niyo yung barangay, yung doktor ng barangay, 'di ba madaling kausapin na lang 'yun, eh. Titingnan ka lang, malaulong ang paa, "Oh, malusog ka naman, eh." 'Di pipirmahan niya na. Kasi 'pag nasa government na hospital, standard na po yung requirement na 'yan, eh, 'di ba? Hihingan kayo ng X-ray, hihingan kayo ng blood test, hihingan kayo ng kung ano, urinalysis, mga gano'n. Ang dami-daming hingin sa'yo, okey? So, I strongly recommend you go to your nearest barangay. Yung barangay na mayro'n pong doktor, yung barangay health clinic na mayroong doktor, makakatulong po sila na mabilis, okey? Ayan. Yes, Justin, pa-CTC mo na lang yung iyo pong TOR, pero i-photocopy mo 'yan, dalhin mo doon, ipa-CTC mo, and then yun isa-submit mo sa DOH. Yung original CTC ang sa-submit sa DOH. Ayan po. Si Rose ang tanong niya, sa akin original copy ng ALS, puwede na pa po yun? Again, kung ALS po 'yan, i-photocopy mo yung original and then ipa-certify true copy mo kung sino po yung nag-issue, para lang safe, 'no? Huwag kang mag-submit ng original kasi yun nga, ire-reject ng DOH 'yan. Yung ALS certificate mo,
i-photocopy mo yan, tapos ipa-CTC mo doon kung sino po yung school na nag-issue niyan o sino po yung registrar nag-issue niyan, ha? Para sigurado, sigurado tayo. Huwag kayong ano, kasi sayang po yung effort nyo. Mag-exam kayo, akala nyo pasad, okay na yung requirement, only to find out wala po yung list ninyo sa mga examinees. No? Kasi doon mo malalaman yung list of examinees. May sasubmit sila na ganun. Okay. Anything else? Mga requirements? Hmm. Same question. No, nasagot na natin yung mga same question. Ayan po. So far, so good. Oh, okay. Sige po. NBI. Anong tanong sa NBI, Mary Ann? Anong problema sa NBI? Yung NBI, yes. Original po na NBI. Cert ay ibibigay nyo po. Original po. By the way, linawin ko rin po. Yung ipapadala ninyo, dalawang set. Okay? Ano po yung unang set? Yung unang set, pawang original yan para sa DOH. And then yung pangalawang set, pawang photocopy yan para sa AUSA. Okay? So, yung NBI, dalawa yan. Tama, dalawa yung ibibigay nila. Yung original, bigay mo yung sa DOH. Okay? Yung photocopy, huwag kang magbibigay din sa AUSA ng original. Yung photocopy mo na lang kasi hindi naman namin kailangan yung original. Photocopy lang ng iyong NBI. Pwede na po yun. Yes. Sabi ni Rose, kaso po sir, sa Mindanao pa po yung DepEd. Hahanap pa nga po ng mautusan kung meron. Yan. That's the reason why I am telling you this early para maaga pa lang maayos nyo na po. No? Kasi kahit anong gawin po natin, pag nag-submit kayo ng original na walang CTC, i-reject po yan ng DOH. The reason behind is they wouldn't want to return any document, especially may mangungulit na hihingin yung original. Yan po yung ayaw po nilang mangyari. Okay? So kailangan po comply. You comply with the requirement at very clear sa DOH, no submission of original documents, particularly patungkol sa inyong diploma, sa inyong ALS, sa inyong transcript, kailangan po certified true copy. Ayan po. Okay. I'll take in one last question. Paki-chat nyo lang po. Wala naman po. So maraming salamat. And again, may humabol. Okay. Illegal. Yan po. Sige. Kung nasa illegal din, yun po. Like what I said, ipadala niyo po. Kung meron kayong mautusan, and by the way, kung mag-uutos po kayo na inyong kakilala, hindi pala ako nakasentro sa camera. Ngayon ko lang napansin. Kung meron kayong kakilala, gumawa kayo ng authorization letter, kapatid, ha? Huwag kayong magsasubmit doon ng ano kasi hindi papansinin po yung request kung walang authorization. Natural po, kailangan nyo pong isama nyo po yung authorization letter na yan doon sa inyong uutusan na mag-process for you. Kasi kung malayo po yung lugar nyo, impractical naman na kayo po yung magbabiyahe para lang ipa-CTC. So much better for you to send someone else or authorize someone else to do it for you, but make sure samahan nyo po ng authorization letter. Ayan po. Maliwanag po. Ayan. So sabi ng iba, maliwanag pa sa sikat ng araw. Okay. Sa NBA po, dalawang copy. Yung ipapa-part nakalagay, personal copy. Kahit na ano po, basta original po na copy ng NBI, pwede po. Pwede po. Just make sure po na within within the prescribed period kasi may validity din po yung NBI. No? Pag lumagpas po yan, hindi na po tatanggapin din ng DOH. Validity at the time of submission. Pero to be safe, dapat valid yan within 6 months
Pero ang alam ko kasi ngayon parang 1 year na po yung inyong ano po, 'di ba, NBA clearance. Umabot na ng 1 year. So, just make sure. Yeah, 1 year na po. Tama yung sabi ni Ellen. 1 year na po. Hindi na po yung 6 months. Okay. Thank you, Ellen, for that. Okay. So, having said that, maraming salamat po muli. And I hope to see you tomorrow. I'll be able to set it up tomorrow. Yes, I'll be going to Manila anytime this afternoon. Pray for my safe journey, and I'll be able to process your books anytime and send it to you. Okay. So muli pong paalaala po ng AUSA, yung pong iba sa atin, hindi pa po nakapag-settle na inyo po mga tuition. First tuition nyo po, magde-deadline na po ngayong Friday. That's January 30. So don't miss it, otherwise you'll be charged with a 50% penalty. That will be all. God bless. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. See you tomorrow. Bye for now. Salamat po.